Sa isang university habang papalabas si Shaina Carlos, ay nagtaka siya nang makita niya ang kababatang si Kaito na tila may hinihintay sa university, kung saan nagtuturo si Shaina bilang isang guro. Kakapasa pa lamang ni Shaina sa pagiging LPT. Ito ang lalaking matagal na niyang iniibig simula nang sila'y bata pa lamang. Ngunit hindi niya maamin dahil natatakot siyang masira ang pagkakaibigan nilang dalawa. "Shay, ikaw pala. Nakauwi na ba si Nancy?" Tanong ni Kaito at nakita ni Shaina nang ngumiti ito. Nawala naman ang kagalakan sa puso ni Shaina, lalo't alam niyang hindi kailanman masusuklian ni Kaito ang nararamdaman niya para dito. Si Nancy ay coworker niya. Parehas silang teacher samantalang engineer na si Kaito. Nasa loob pa yata ng university. Mahinang saad ni Shaina at pilit niyang itinatago ang sakit na nararamdaman niya. "Ganun ba? Susunduin ko sana eh. Hindi na kita mayahatid sa inyo ah. Ikamusta mo na lang ako ay Nanay Soledad." Nakangiting saad ni Kaito bago niya nakita ang kaibigan na pumasok sa loob ng university. Napabuntong hininga naman si Shaina. Lalo't alam niyang kapatid lamang ang turing sa kanya ni Kaito. Sa ilang taon nilang pagkakaibigan, ay nasubaybayan niyang pabago-bago nito ng babae. Nandun siya tuwing nasasaktan nito at labis din ang epekto nun kay Shaina sa tuwing nakikita niyang malungkot si Kaito. "Kung ako na lang kasi sanang nagustuhan mo." Mahina niyang bulalas habang nakatitig sa graduation picture nila ni Kaito. Noong sila'y high school pa lamang na siyang nasa mesa niya rito sa kanyang kwarto. Sa mga sumunod pang araw ay nalaman niya mula kay Nancy na sinagot na nito si Kaito. Kaya naman kahit masakit ang balitang yon para kay Shaina, ay ipinakita pa rin niya ang suporta para sa kanyang kaibigan. Napatingin na lang si Shaina sa pinto nang may kumatok doon. Sa kabilang banday naging magandang naging relasyon ni Kaito at Nancy. At inisip na rin ni Kaito na magseryoso na sa pakikipagrelasyon, lalo't yun din ang palaging bilin ni Shaina sa kanya. Alam niya rin kasing kung si Shaina ang liligawan niya nang magkagusto siya rito, ay babase rin din siya nito, dahil ganun to sa mga lalaking nagtatangkang ligawan to. Natatakot siya sa rejection. "Hi!" Nakangiting saad ni Kaito kay Shaina nang makita niyang kababata. Muli niyang nakitang magaang nangiti ni Shaina. "Si Ma'am Nancy bang hanap mo? Naku, may klase pa siya," sabi ni Shaina habang hinahanda ang mga gamit niya, lalo't maya-maya lamang ay oras na ng pagtuturo niya. Si Shaina Carlos ay isang Filipino teacher sa Monterey High University at nagsusumikap siya sa buhay upang makatulong siya sa pag-aaral ng mga kapatid niya, lalo pat single mother ang kanyang ina. Sa kanilang dalawa ni Kaito ay ito ang mayaman at laki sa karangyaan. "Ah, ganun ba? Iiwanan ko na lamang ang lunchbox dito sa table niya." Nakangiting saad ni Kaito at nagulat si Shaina nang may ibinabari na lunchbox ang kaibigan sa ibabaw ng mesa niya. "Pinapadala rin ni Ma'am kasi baka raw hindi ka pa kumakain." Magaang na saad ni Kaito kaya't napangiti si Shaina. "Pakisabi kay Tita Amanda salamat ah." Magaang na saad ni Shaina. Labis niyang ikinatutuwa na parehas nila ni Kaito na malapit sa magulang ng isa't isa. Nire-respeto kasi ng binatang kanyang ina, kaya siguro talagang nahulog siya rito. "Grabe, dati lang tayong nag-aaral dito ah. Ngayon ikaw na ang nagtuturo." Nakangiting sabi ni Kaito habang nakatitig sa kanya, kaya't natawa naman si Shaina. "Oo nga eh, dati lang iniiyakan mo ang mga major subjects mo. Pero ngayon, engineer ka na at hindi kalaunan, pamamanahan na ng malalaking hardware ng daddy mo," sabi ni Shaina kaya't natawa naman si Kaito. Dati lang talaga yung mga bata pa lamang sila ni Shaina na punong-puno ng pangarap. At ngayon, unti-unti na nilang natutupad yon. "Wala kang planong mag-boyfriend? NBSB ka pa rin? Di mo talaga nais na kumilala ng lalaki?" Tanong ni Kaito sa kaibigan. Kung hindi lang sana siya natorpe noon kay Shaina, ay malamang niligawan niya ito. Subalit ayaw niyang mawala ang tiwala nito at ni Nanay Soledad sa kanya. Wala namang nagtatangka. Palusot ni Shaina kahit na sa totoo lang ay wala siyang balak na makipagrelasyon. Lalo't alam niyang nakabaon pa siya sa pagmamahal niya kay Kaito. "Sus, imposible na wala. Ilang lalaki nang binasted mo kaya hindi kita niligawan eh.
May kahulugang saad ni Kaito kaya nagulat si Shaina. Natigilan siya sa pagsusulat dahil sa sinabi ni Kaito. Namumula ang mukha niyang humarap kay Kaito, pero parang wala lang ang sinabi nito dahil kalmado lamang itong nakaupo sa mesa ni Nancy. Lingid sa kaalaman ng dalawa, ay nakikinig pala si Nancy at masama ang naging pasok sa kanya ng closest ng kanyang nobyo at ng kaibigang si Shaina. Ayaw ni Nancy ang narinig. Habang magkasama si Nancy at Kaito, "Matagal na kayong magkakilala ni Ma'am Shaina?" Tanong ni Nancy habang nasa biyahe silang dalawa ni Kaito. Ihahatid kasi ni Kaito ang nobya niya sa apartment nito sa Quezon. "Yeah, matagal na. Why?" Nagtatakang tanong ni Kaito habang nakafocus sa daan. "Hindi mo niligawan?" Tanong ni Nancy kaya't saglit na tinignan ni Kaito ang nobya. "Honey, is that a tricky question?" Tumatawang tanong ni Kaito. "Napaisip lang kasi ako. Maganda si Shaina. Hindi mo nagustuhan?" Nagseselos na tanong ni Nancy kaya't napakunot ang noon ni Kaito. Gusto niya noong ligawan si Shaina subalit takot siyang masira kung anong meron sa kanila. Natatakot din siyang baka hindi siya gusto ng dalaga. "Nancy, hindi." Mahina na lamang nasagot ni Kaito. Nauunawaan din ng nobya kung bakit umaasa ito ng ganito. Subalit minsan ay nakakasakal ito. Lalo pat pati ang mami niya noon ay pinagselosan din ito. "Kapag ba sinabi kong layuan mo siya, gagawin mo?" Tanong ni Nancy. Hindi niya nais na sumama sa kung sinong babae ang nobyo. May karapatan naman siya lalo't siyang nobya. Gusto niya. Sa kanya lamang umiikot ang mundo ni Kaito. "Nancy, saan kagaling yung mga sinasabi mo? Hindi ako gusto ni Shaina at maniwala kang hindi ko rin siya gusto. Kaya bakit kailangan kong lumayo sa kaibigan ko?" Nakakunot ang noong tanong ni Kaito. "So pinipili mong babaeng yun kesa sa akin, ganun ba?" Tanong ni Nancy. "Nancy, hindi. Wala namang pinagpipilian dito eh. Ano bang nangyayari sa'yo?" Inis na tanong ni Kaito. "Kung hindi mo naman pala kayang iwasan niyang si Shaina, pues hindi mo na lang ako dapat niligawan." Inis na sabat ni Nancy kaya't nagulat si Kaito. Wala siyang ginawa para lang paghinalaan itong nararamdaman niya para rito. Kaya labis na naiinis si Kaito ngayon. Ang hindi niya maunawaan ay kung bakit nadamay si Shaina. Dahil sa una pa lang naman ay hindi nakasama pang dalaga sa relasyon nilang dalawa. Kaibigan niya ito. Si Shaina ang karamay niya noong mga panahong pinagdududahan niya ang kakayahan niya. Si Shaina ang nandyan ng ilang beses siyang hindi pinaniwalaan ng ama niya. Si Shaina ang kapatid na hindi niya naranasan, lalo't only child lang siya. "Ibaba mo na ako, Kaito." Malamig na saad ni Nancy kaya't napabuntong hininga si Kaito. "Hindi ako nakikipag-away, Nancy. Pwede bang bigyan mo ako ng rason kung bakit kailangan kong layuan si Shaina?" Tanong ni Kaito. "Hindi na kailangan. Malinaw na sa akin na siyang pinili mo. Maghiwalay na nga tayo. Kung meron kang ibang babae, pues dapat ako meron ibang lalaki." Matigas na saad ni Nancy kaya't napahawak si Kaito sa kanyang sentido. Nang gabing yun ay nag-away sila ni Nancy. At kinabukasan, nakita na lamang niya ang nobya na may kasamang ibang lalaki. Nang sinubukan niya itong sunduin kaya't labis siyang nasaktan. "Kaito, what's happening?" Tanong ni Shaina na nakapapasok lamang sa bahay ni Kaito. Nakatanggap kasi siya ng tawag mula sa ina ni Kaito na nakita raw si Kaito na marami nang nainom sa isang kilalang bar bago umuwi sa bahay nito. "Hey!" Saad ni Kaito nang makita si Shaina. May mga dalang in-can beer si Kaito, lalo't nais niya pang magpakalasing. Hindi sinasagot ni Nancy ang mga tawag niya. "Kaito, ano bang nangyayari? Nag-aalala na sila tita sa iyo eh." Saad ni Shaina at sinubukang agawin ng beer na hawak ng kaibigan. "Nakita mo, hindi ba? Yung lalaking kasama ni Nancy kanina umaga? Sino siya?" Tanong ni Kaito. "Kay, hindi ko alam. Nag-away ba kayong dalawa?" Tanong ni Shaina at napabuntong hininga. Hindi man niya nais na nandito, lalo't may epekto na ng alak si Kaito ay hindi naman niya mahindian ang ina ni Kaito. "Gusto niyang layuan kita. Nag-away ba kayo? May hindi ba kayo pagkakaintindihan kaya't hiniling niya yun?" Tanong ni Kaito habang nakatitig sa telebisyon kahit wala siyang naiintindihan sa palabas.
Natigilan naman si Shaina, lalo't wala naman siyang maalalang away nila ni Nancy. Maganda naman ang relasyon nila bilang magkatrabaho. Nalungkot si Shaina ngunit hindi na siya nabigla pa sa hiling ni Nancy. Siguro, ganun lamang ang babae lalo't ayaw nitong may umaali-aligid na ibang babae kay Kaito. Normal lang naman sa isang nobi ang humiling ng ganun, lalo kung selosa si Nancy. Mahinang saad ni Shaina at naupo sa katabing upuan ni Kaito. Binuksan ang inagaw niyang in-can beer kay Kaito at diretsyong nilagok yon. Normal. Nakipaghiwalay siya sa akin ng ganun-ganun lang dahil hindi ko pinagbigyan ng sinabi niya. Normal ba yun? Tanong ni Kaito. Hindi ka pa ba nasasanay? Ganyan yung mga ex mo, hindi ba? Sa tuwing malalaman na matagal na tayong magkaibigan, pinapalayo ka rin nila sa akin. Hindi na bago yun, Kaito. Bakit hindi mo nalang sundin si Nancy? Tanong ni Shaina lalo pat baka kung tuluyang lumayo si Kaito sa kanya ay mababaling din sa ibang nararamdaman niya para dito. Ayaw na rin ni Shaina na palagi na lang na maiwang luhaan dahil may minamahal si Kaito. Kung hindi niya lang nirerespeto ang relasyon ni Kaito at Nancy ay napagsabihan niya ito kanina, lalo nang makita niyang may iba itong lalaking kalandian na talagang katrabaho pa nila. War freak pa naman noong high school si Shaina. Pero dahil guru na siya ay nais naman niyang umaktong professional sa trabaho kahit na gusto niya nang masapak si Nancy dahil sa harapan niya pa mismo nakikipaglandian na parabang gusto nitong sabihin niya kay Kaito ang nasasaksihan. Ayos lang sa'yo na lumayo ako, ganun ba, Shay? Tanong ni Kaito. Kaito, akala ko ba seryosong relasyon ang nais mo kay Nancy? Kung hindi niya maunawaan ang pagiging magkalapit natin, hindi ba't dapat ikaw ang mag-adjust? Tanong ni Shaina kaya naman natawa si Kaito. Dapat kasi lalaki ka na lang para hindi ka pinagseselosan. O kaya naman, iligawan mo na lang ako. Tumatawang biro ni Kaito. Parehas kayong mali sa part na nagpapataasan kayo ng pride. Kausapin mo na lang siya. Mahinang saad ni Shaina at dahan-dahan ang tumayo. Subalit nagsalita si Kaito. Uminom na muna tayo. Baka ito na huling pagkikita natin kasi 'di ba? Lalayuan na raw kita. Nakakatawa. Tumatawang saad ni Kaito, kaya't napairap sa hangin si Shaina. Gusto niyang sampalin si Kaito ngayon dahil siya na nga umiiwas. Ay todo pa ito kung hatakin siyang pabalik dito. Nag-inuman nga silang dalawa ni Kaito. Hinayaan nilang magsaya silang dalawa sa huling pagkakataon dahil may selosang mahalang kaibigan. Subalit hindi naman nila inaasahan na may mabubuhay na apoy sa kanilang dalawa na bunga ng init ng katawan nila. Alam ni Shaina na pumayag siya dahil ito ang matagal nang hinihiling ng puso niya. Nagising si Kaito na masakit ang ulo at tatayo na sana nang maramdamang may nakaunan sa kanyang braso. Kaya malalaki ang mga matang tinignan niya ang gilid niya at gano'n na lamang pagdibok ng puso niya nang mabilis makita ang maamong mukha ni Shaina. Sa kanya lang naalala ang mga nangyari kagabi. Parehas silang lasing at parehas na hinayaan na puna ng init ng isa't isa. Shaina! Mahinang tawag niya sa pangalan ng dalaga at hinawakan ito sa pisngi upang magaang natapikin. Nagising naman si Shaina sa magaang na pagtapik sa kanya ng kung sino at nang maalala niyang nangyari kagabi ay napabalikwas siya ng bangon. Dahilan kung bakit bumaba ang comforter na siyang nagtatago sa hubad nilang katawan ni Kaito. Napadaing naman si Shaina dahil sa sakit na nararamdaman niya. Napatingin siya kay Kaito at nakita niyang nakaiwas to ng tingin. Sakalang napagtanto ni Shaina na bumaba ang comforter, kaya't nagmamadali siyang hinatak yon. Sorry, sabay na sabi nila ni Kaito kaya't nagkatinginan silang dalawa. Biglang nag-ulap ang mga mata ni Shaina. Nagbabadya ang masaganang luha sa mga mata niya, lalo pat alam niyang masisira ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Kaito. Kahit nga inilihim niyang nararamdaman sa mahabang panahon upang hindi masira ang pagkakaibigan nilang binuo. Kalimutan na lang natin to, mahinang saad ni Shaina. Naikuyom ni Kaito ang kamao niya dahil sa sinabi ni Shaina. Ito ang dahilan ng takot niya noong umamin kay Shaina. Hanggang sa naibaling na lamang niya sa ibang pagmamahal niya dahil mahilig mag-reject si Shaina. Kalimutan? Hindi na to basta-basta, Shaina.
Mahinang saad ni Kaito. Hindi naman natin mahal ang isa't isa eh. Isa pa matatanda na tayo, Kaito. Hindi na to big deal. Naiiyak na saad ni Shaina. Pero nasaktan dun si Kaito. Shaina, ako ang nakauna sa'yo. Paano mo nasasabing hindi ito big deal? I took your virginity. Madiing saad ni Kaito. At paano si Nancy? Tanong ni Shaina. Kaya nang hindi makasagot si Kaito, ay malinaw na ang kasagutan ng pananahimik ng binata. Mahal nito si Nancy. Uuwi na ako. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Madiing saad ni Shaina. At kung mabuntis kita? Malamig na tanong ni Kaito. Alam ni Kaito na simula ngayong araw ay magbabago ng pagkakaibigan nilang dalawa ni Shaina. I'll cross the bridge when I get there. Makahulugang saad ni Shaina. At kahit na masakit ang pagkababae niya, ay nagmadali siyang umalis sa bahay ni Kaito. Lutang na pumasok si Shaina kinabukasan. Sinubukan siyang tawagan ni Kaito subalit sinabi niyang wala siya sa mood makipag-usap. Tila nais nitong panagutan ang nangyari sa kanila pero ayaw naman niya. Alam niyang pangarap niyang mahalin ni Kaito, subalit may trauma siya sa ganito. Single mother ang kanyang ina. At minsan nang napilitan ng kanyang ama na pakisamahan ng kanyang ina. Kaya nga nakabuo pa ang mga magulang ng dalawa pa niyang mga kapatid. Pero hanggang sa huli ay pinili pa rin ng ama niyang iwan sila dahil may iba na itong mahal. Natatakot siyang piliin lamang siya ni Kaito dahil sa may nangyari sa kanila at hindi dahil sa gusto nitong makasama siya. Ma'am Nancy, naghihintay po ang nobyo ninyo sa labas, sabi ng co-teacher nila. Napatingin si Shaina kay Nancy na napangiti sa sinabi ng katrabaho. Nagmadali naman agad tong si Kaito. Rinig niyang ani ni Nancy kaya't napakagat siya sa ibabang labi niya. Pilit na ngumiti nang magtama ang paningin nilang dalawa ni Nancy. Hindi na siya nagulat pa na nagkabalikan ng dalawa. Naku, Ma'am Nancy, baka diretso na yan sa kasalan ha? Natatawang asar kay Nancy ng mga katrabaho. Humagikhik naman si Nancy. Ipapakilala pa lang po sa mga magulang. Sagot ni Nancy kaya't napakuyom ng kamao si Shaina. Ngunit pinakalma niya ang sarili niya. Mabuti na rin na hindi sila nagpapansinan ni Kaito. At least ay makakapag-isip-isip siya ng tama. Sinubukan ni Shaina na layuan si Kaito matapos lumipas ang 2 linggo. Subalit may pagkakataon na nagkakasalubong ang landas nila dahil nga nagkabalikan si Nancy at Kaito. Nakikita niya si Kaito na dumadalaw ngunit agad siyang iiwas. Subalit masyadong mapaglaro ang tadhana at napasabunot siya sa buhok habang nakatitig sa pregnancy test na hawak niya. Ano ba ito? Umiiyak na tanong ni Shaina. Umiyak siya ng malakas dahilan kung bakit nag-aalala ang nanay niyang pumasok sa kwarto niya. Shaina, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Soledad sa anak. Mama. Umiiyak na saad nito kaya naman dinaluhan ni Soledad ang anak niya. Tsaka niya na lamang nakita ang pregnancy kit na hawak nito. Buntis ka? Nag-aalalang tanong ni Soledad sa anak. Kaya't dahan-dahan namang tumango si Shaina habang umiiyak. Sorry po, Mama. Binigo ko po kayo. Umiiyak na saad ni Shaina. Ang ama niyan, Shaina. Nasaan ang ama niyan? Malamig na tanong ni Soledad. Mama, hindi po niya ako gusto. Umiiyak na saad ni Shaina. Paano mo hindi gusto anak ko? Hindi naman kayo makabubuo ng isang bata kung hindi niyo ito ginusto. Madiing saad ni Soledad. Mama, ayoko pong matulad ako at ang anak ko sa nangyari sa inyo ni Papa. Alam ko namang pinilit niyo lang magsama dahil nabuo niyo ako eh. Ayoko pong ikulong ang ama ng anak ko sa akin at sa amin ng baby ko. Parehas lang po kaming mahihirapan. Ayokong makagista ng anak ko na palagi kaming nag-aaway ng ama niya dahil ginusto ng ama niya sa amin. Umiiyak na sabi ni Shaina, kaya't napabuntong hininga si Soledad. Sino ang ama niyan, Shaina? Tanong ni Soledad.
Ayaw magsinungaling ni Shaina kaya't napayuko siya. Si Kaito po. Pero may nobya na siya, Mama. Hindi ko po nais na hatakin siya sa responsibilidad na alam kong hindi naman siya magiging masaya. Mahinang sabi ni Shaina. At papaano ka? Malamig na saad ni Soledad. Hindi akalain ni Soledad na ang pinagkakatiwalaang lalaking hindi mananakit sa anak ay iyon pang mananakit dito. Ayos lang anak, nandito lang ako kasamang mga kapatid mo. Hindi ka namin iiwan. Madamdaming saad ni Soledad, kaya naman mas lalong napaiyak si Shaina. Kinabukasan nun ay maaga siyang umalis at nagpa-check up sa isang OB-GYN. Pagkatapos nun ay dumiretso sa university na pinagtatrabahuhan. Habang naglalakad siya sa parking lot, ay hinanap niya ang flash drive sa shoulder bag niya at hindi nakatingin sa dinaraanan niya si Shaina, kaya't may nakabanggaan siyang lalaki. Tsaka niya na lamang nalaman na si Kaito yon nang magtama ang paningin nilang dalawa. Katulad ng dati ay ganun pa rin ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Agad siyang umiwas at nagmamadaling lampasan to. Subalit hindi napansin ni Shaina na nahulog niya ang pregnancy test na ginamit niya kagabi. You're pregnant? Malalaki ang matang tanong ni Kaito na siyang nakapulot ng nahulog niya. Halos manlamig sa kinatatayuan niya si Kaito at Shaina. Shaina, buntis ka? May diing saad ni Kaito kaya't kumabog ng mabilis ang puso ni Shaina at nilingon ng ama ng bata na nasa sinapupunan niya. Pinipigilan niyang maiyak dahil nais niyang magsinungaling kay Kaito. Shaina, sagutin mo ko. Buntis ka? Kinakabahang tanong ni Kaito. Hindi sa akin yan. Mahinang sabi ni Shaina bago kunin ang pregnancy test kay Kaito. Subalit inilihis ni Kaito at ayaw ibalik sa kanya. Huwag kang magsinungaling sa akin. Buntis ka. Nakabuo tayo. Mahinang saad ni Kaito at tinitigan ng dalawang pulang linya sa pregnancy test. Kaito! Biglang dumating si Nancy kaya agad na napapikit si Shaina bago tinalikuran si Kaito upang umiwas. Nancy, mahinang sabi ni Kaito. Magkasama na naman kayo? Nakataas ang kilay na tanong ni Nancy. Ang OA mo naman? Biglang saad ni Shaina kaya't nagulat si Nancy. Ganon din si Kaito. Napabuntong hininga si Shaina. Ayaw niya na ng gulo kaya't umalis na lang siya. Nang makapasok sa opisina, ay nakasunod pala sa kanya si Nancy. Ma'am Shaina, tawag sa kanya ni Nancy kaya't naman nagulat si Shaina. Bakit? Tanong ni Shaina. Pasensya na sa sinabi ko kanina. Labas sa ilong na saad ni Nancy. Halatang hindi sincere. Kaya tumango na lang si Shaina. Sinabi na rin ba sa'yo ni Kaito? Nagpaalam kasi siya sa akin na nais sabihin sa'yo ang plano niya. Kaya siguro kinausap ka niya kanina. Sinabi niya ba na aalis na siya papuntang Canada para sundan ang daddy niya ron? Naghihintay kasi si Tito Ron. Lalo't maraming responsibilidad si Kaito. Lalo na sa mga businesses nila. Sabi ni Nancy kaya't natigilan si Shaina. Alam naman niya subalit hindi niya lang inaasahan na nalalapit na pala ang pag-alis ni Kaito. Hindi niya pa naikwento sa akin. Yun na lang ang sinagot ni Shaina. Weird. Biglang saad ni Nancy. Ha? Nagtatakang tanong ni Shaina. Lalo't iniisip pa rin ni Shaina kung papaanong magsisinungaling kay Kaito. Nakakalungkot nga eh. Pero handa naman akong pumasok sa long distance relationship. Lalo pat pinangako naman sa akin ni Kaito na babalik siya at magpapakasal kami. Kaya sana lang walang aali-aligid na babae sa kanya, no? Pagsisinungaling ni Nancy, kahit wala pa namang sinasabi si Kaito sa kanya tungkol sa pagpapakasal. Mabuti kung ganon. Mahinang saad ni Shaina at pilit na ngumiti. Ikaw ang isa sa kukunin kong ninang kapag nagkaanak na kami. Biglang sabi ni Nancy kaya't natigilan si Shaina bago peking tumawa. Okay lang, pero hindi na rin siguro kasi diba, pinagsisilosan mo ko. Wag na kung hindi ka naman komportable. Okay lang. Palaban na sabi niya kahit pa sinisigaw ng isip niyang saktan si Nancy. Subalit wala naman itong kasalanan sa kanya. Tama lang ang desisyon niyang ilihim kay Kaito ang pagbubuntis niya.
Ayaw niyang masira ang pangarap ni Kaito, ang relasyon nito kay Nancy, at ayaw niyang ipitin si Kaito na kailangan nitong mamili between sa kasiyahan ni Shaina o sa kasiyahan nito. Ayaw niya ng ganun. Buong araw ay wala si Shaina sa sarili niya hanggang sa makauwi. Ngunit sumakit lamang ang ulo niya nang makita si Kaito na naghihintay sa labas ng bahay nila. "Kai, ano bang ginagawa mo rito?" Madiing tanong ni Shaina. "Sagutin mo ko, Shaina," mahinang sabi ni Kaito. Nangungusap ang mga mata nito. "Kai, hindi ko itutuloy ang pagbubuntis." Mahinang saad ni Shaina. "Ano?" Hindi makapaniwalang tanong ni Kaito. "Katulad ng sinabi ko, hindi ko itutuloy ang pagbubuntis. Hindi ako handa. At ayoko ring masira ang relasyon niyo ni Nancy." Mahinang saad ni Shaina kaya't madiing napapikit si Kaito. Napasabunod siya sa buhok niya dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya. "Shaina, kaya kong gawan ng paraan to. Please think, makikipaghiwalay ako kay Nancy." Mariing saad ni Kaito kaya't umiling si Shaina. "Sinabi sa akin ni Nancy na babalik ka na ng Canada. Pangarap mo ito, hindi ba? Ang ma-acknowledge ng ama mo. At ito na yun. Huwag mo nang sayangin pa. At isa pa, huwag mo akong piliin kesa kay Nancy na mahal mo." Mahinang sabi ni Shaina. "Pero buntis ka. Magkakaanak na tayong dalawa." Mahinang saad ni Kaito kaya't napaiyak naman si Shaina bago umiling. "Pananagutan mo ba ako? Handa mo bang iwan ng lahat para tumayong ama sa dinadala ko?" Tanong ni Shaina, kaya't hindi nakasagot si Kaito. Kilala niya si Kaito. Wala itong balak na magkaroon ng anak dahil marami itong pangarap sa buhay. Kaya alam niyang nahihirapan to ngayon nang malaman na nagdadalang tao siya. Hindi, di ba? Umiiyak na tanong ni Shaina. Madiing napapikit si Kaito bago napakuyom ang kamao. "Kung anong maitutulong ko financially para mapalaglag ang bata, sabihan mo ko." Wala sa sariling saad ni Kaito na siyang dahilan ng unti-unting pagkawasak ni Shaina. Hindi siya nakasagot. "Tama nga, hindi ko kayang piliin magpakaama ngayon na unti-unti na akong napapansin ni Dad. At si Nancy rin. Siguradong masasaktan siya kapag nalaman niyang kataksilan ko." Mahinang sabi ni Kaito, kaya't mahinang natawa si Shaina. "Kung ganon, para hindi kayo masaktan, kailangang akong saktan mo, ganun ba yun?" Okay." Mahinang tanong ni Shaina bago natawang muli. Marahas na pinahid ang luha sa mga pisngi. "Umuwi ka na, ako na bahala." Mahinang sabi ni Shaina at lalampasan sana si Kaito nang hawakan siya nito sa braso. "Please, don't blame yourself. Akong may kasalanan kaya nangyari to." Mahinang sabi ni Kaito, pero umiling si Shaina. "Akong may kasalanan kasi minahal kita." Mahinang sabi niya, dahilan kung bakit nagulat si Kaito. "Mahal mo ko?" Hindi makapaniwalang tanong ni Kaito. "Hindi na importante yun ngayon." Mahinang sabi ni Shaina, at tuluyan ang iniwan si Kaito na tulala at hindi alam ang sasabihin. Buong magdamag ay gising si Shaina. Iniisip kung ano mga dapat niyang gawin upang maitago ang anak niya kay Kaito. Gusto rin itong ipalaglag ang anak niya. Iyon ang malinaw ngayon kay Shaina. Dumating ang araw ng pag-alis ni Kaito. Nasa isip niya si Shaina at kung itinuloy ba nito ang balak na pagpapalaglag ng anak nilang dalawa. Buo na ang desisyon niyang bumalik subalit hindi nangyari. Lalo't kailangan siya ng ama niya dahil tinambakan siya ng trabaho. Hindi rin nagtagal ay nabalitaan ni Shaina mismo kay Nancy na tuluyan ng umalis si Kaito. Kahit nasawi ang puso ay inasikaso ni Shaina ang lahat upang makabalik na sila sa probinsya. Natatakot siyang muling magtagpo ang landas nila ni Kaito. Parehas silang hindi handa ni Kaito. Isama pang dahilan na wala naman to sa plano ni Kaito. Ngunit hindi dahilan yun para pumatay sila ng buhay. Bubuhayin ni Shaina ang bata at kung kailangan niyang ilihim kay Kaito ay gagawin niya.
Kaya nang makabalik si Kaito upang bawiin ang sinabi kay Shaina, ay wala nang Shai nang nabalikan. Subalit nang puntahan niya ang dating address ng dalaga ay wala na rin ito roon at sinabing matagal nang nakaalis. Hindi na ito sumasagot sa tawag niya kaya't walang ibang nagawa si Kaito kung hindi ang bumalik sa Canada at ipagpatuloy ang mga pangarap niya. Makalipas ang 7 taon. Banana Q po! Bumili na po kayo ng banana Q! Sigaw ng batang si Kaka. Kaka, ang ingay mo naman! Saad naman ni Kaizen, ang kakambal ni Kaka. Naglalako sila ng nilutong merienda ng kanilang lola Soledad sa palengke ng Santiago. Lalo't alam naman nilang pasikot-sikot sa palengke at tsak mabilis silang makababalik sa maliit na pwesto ng kanilang lola. Dalian mo na kasi, may nakita akong bagong ginagawang gusali ron. Malapit lamang dito. Bentahan natin sila ng merienda para mabilis maubos ni Lola mga paninda niya. Sabi ni Kaka at hinilang mga kamay ng kanyang kakambal. May hawak itong bilao na naglalaman ng banana Q. Hindi pa nga oras ang meriendahan Kaka. Init-init. Sabi ni Kaizen sa kakambal na babae. Nagulat na lang si Kaizen ang nakapamewang na humarap sa kanyang kapatid at nakakunot ang noon nito. Bakit nagre-reklamo ka dyan? Mayaman ba tayo? Napaka-arte mo Ikaw pa ang lalaki sa ating dalawa. Maarte ka. Parang matandang sermon ni Kaka. Aba, ang iniisip ko lang naman mabilis kang mapapagod. Magre-reklamo ka na naman sa akin na masakit ang mga paa mo mamaya. Asik ni Kaizen at pinitik pa ang noon ng kakambal. Ouch! Alika na kasi. Pangako hindi ako magre-reklamo. Maraming construction worker ang nandun. Mauubos to lahat kasi kitang nagtitinda. Sabi ni Kaka kaya walang nagawa si Kaizen kung hindi sundin ang kakambal na babae. Banana Q po! Bumili na kayo sa cute na nagtitinda. Sigaw ni Kaka kaya't napailing na lamang si Kaizen. Paniguradong pagagalitan na naman sila dahil lumayo sila sa pwesto ng kanilang lola. Sa kabilang banda, abala naman sa pagbabantay ng site si Kaito sa nakuha nilang project sa palengke ng Santiago. Isang kilalang branch ang nakuha nila, kaya malaking pera. Tinanggap na rin ni Kaito dahil magandang simula to, dahil kababalik niya lamang galing Canada. Meron din siyang balak na hanapin si Shaina. Hindi siya nakabalik agad lalo na nang malaman niyang niloloko pala siya ni Nancy habang nasa ibang bansa siya. Bumalik lang din siya para kay Shaina. Banana Q po! Sigaw ng isang bata dahilan kung bakit napakunot ang noon ni Kaito. Lalo't tirik na tirik ang araw. Mainit, kaya nga nakisilong siya habang pinagmamasdan ng mga empleyado niyang nag-aayos ng ilang mga gamit dahil break time ngayong umaga. Kasi simula pa lamang nila ngayong araw. Nagulat na lamang siya nang may pinagkumpulan ng batang nagtitinda ng hindi kalayuan. Nakita niyang nakangiting naglalakad ang foreman niya palapit sa pwesto niya. Ano yan? Tanong ni Kaito. Ay, engineer, banana Q po. Binilhan na po kita. Ang cute nung magkakambal na nagtitinda Sabi ng matanda't natawa pa. Nagtaka naman si Kaito at sinilip ang magkambal na nagbebenta. At napangiti siya nang makita niya ang bibong batang babae na talagang binobola ang mga workers niya. Samantalang seryoso lamang na nakabantay ang kambal nitong lalaki. Opo, masarap po talaga yan dahil luto yan ng lola ko. Meron din kaming dynamite doon at okoy. Gusto niyo po dalhan ko kayo bukas? Pero may extra fee na po ang pag-deliver namin ni Kaizen dito Bibong saad ng batang babae kaya't natawa si Kaito. Engineer, gusto mo pong bumili? Tanong ni Japet. Dahan-dahan na lumapit si Kaito at may dala siyang payong. Masarap ba yan? Tanong niya habang nakatitig sa batang babae. Ikaw po ba ang boss nila? Nakataas ang kilay na tanong ni Kaka. Oo, Kaka. Siya ang boss namin. Ang pogi Tanong ni Japet. Mas popogi ka po kung bibili ka ng paninda namin. Kung hindi po, ay hindi. Saad ni Kaka, kaya't napatawa sila Japet. Magkano ba ito? Tanong niya't napangiti nang makita ang mga paninda ng kambal. Bigla na lamang nalungkot si Kaito nang maalalang ito ang paboritong merienda ni Shaina. Kaizen, magkano nga to? Tanong ni Kaka kaya't muling natawa sila Japet. 15 pesos isa. Seryosong sagot ni Kaizen.
Nakatitig lamang si Kaizen kay Kaito, kaya't napangiti si Kaito. Bilangan mo lahat, papakyawin ko. Sabi ni Kaito kaya pumalakpak naman sa tuwa si Kaka. O diba, sinabi ko sa'yo Kaizen magaling talaga akong magbenta. Sabi ni Kaka. Hindi ka naman marunong magbilang. Pambabara ni Kaizen sa kapatid niya kaya't natawa si Kaito. Hindi niya alam kung bakit aliw na aliw siya sa kambal na nasa harapan niya. Isang maingay at isang tahimik. Parang sila lamang ni Shaina. Kung napagtanto lang ni Kaito ng mas maaga hindi pa sana siya nahuli. Hindi sana nawala ang anak nila ni Shaina. Hindi sana nito ipinalaglag ang batang nabuo nila. Ilang taon niyo na ba? Hindi dapat kayo pakalat-kalat sa palengke. Mahinang saad ni Kaito at naglabas ng 2,000. Ilang darili nga ang 6 years old? Tanong ni Kaka sa kakambal kaya't napahawak na lamang si Kaizen sa kanyang noo. Hindi ka ba nag-daycare, Kaka? Isusumbong kita kay mama Hindi ka kasi nakikinig kay Teacher Hans. Sabi ni Kaizen. Alam ko magbilang, hindi ko lang alam kapag sa daliri na. Palusot ni Kaka kaya't natawa na lamang si Kaito. 6 years old na po kami, Engineer Pogi. Saad ni Kaka, kaya't mas lalong lumakas ang tawa ni Kaito dahil halata namang binobola siya ni Kaka. Iniabot ni Kaito ang payong niya kay Kaizen at ang 2,000. Umuwi na kayong dalawa at wag nang magpakalat-kalat pa sa palengke. Delikado rin na pumupunta kayo sa ganitong mga site. Lalo't pwede kayong mahulugan ng kung ano-ano mga kagamitan dito. Kung nais nyong magbenta ay dun kayo sa maliit na shed. At kawayan nyo lang ang mga taong nagtatrabaho rito upang makaiwas kayo sa posibleng aksidente. Maliliit pa naman din kayo. Bili ni Kaito at hinawakan ng ulo ni Kaka. Kinuha niya ang bilao na naglalaman ng mga paninda ng kambal at aalis na sana nang muling magsalita si Kaka. Engineer Pogi, yung bilao po namin ibalik mo po Magagalit ang lola ko kapag nawala yan. Sabi ni Kaka kaya't natawa naman si Kaito. Ha? Hindi pa ba ito kasama? Tanong ni Kaito. Hindi po Sagot ni Kaka. Kaya hindi na naalis ang maaliwalas ng ngiti sa mga labi ni Kaito. Okay, bumalik kayo bukas. Papakyawin ko ulit ang paninda nyo at ibabalik ko itong bilao nyo, ha? Nakangiting sagot ni Kaito. Halos may humaplo sa puso ni Kaito nang makita niyang pinayungan ni Kaizen ang kakambal niya, habang seryoso lamang na nakatitig sa kanya. Pinky promise? Tanong ni Kaka at pinakita ang maliit at cute nitong daliri. Ngumiti si Kaito at tinanggap ang daliri nito. Pinky promise, little one. Mahinang saad ni Kaito. Nakamasid lang siya hanggang sa makaalis ang kambal sa harapan niya. Ang lapit mo rin pala sa mga bata, engineer. Sabi ni Japet kaya't nalungkot si Kaito dahil sa kabila ng sinabi ni Japet at sa ginawa niya sa kambal ay alam niyang wala siyang kwentang lalaki. Dahil hinayaan niyang mamatay ang anak niya. Hindi pa man to naisisilang sa mundo. Hindi naman. Sagot na lamang ni Kaito. Pero kamukha mo engineer yung kambal. Saad ng kanyang foreman. Kaya't nagulat si Kaito bago umiling. Baka naman nagkataon lang. Sagot ni Kaito. Habang masaya namang naglalakad si Kaka at Kaizen pabalik sa pwesto ng kanilang lola, ay bigla na lamang may nanggulat sa kanila. Hoy! Saan na naman kayo nagpunta, ha? Tanong ni Shaina sa kambal na anak. Mama! Sigaw ni Kaka at niyakap siya. Binuhat naman ni Shaina ang anak na babae at nginitian si Kaizen na talagang seryoso lamang. Manang-mana talaga ito kay Kaito. Mama, may pogi puro na pinakyaw ang paninda namin. Sabi ni Kaka kaya't nilingon niya si Kaizen na may 2,000 ipinakita sa kanya. Binigay niya po ito. Hindi na namin sinuklian Hindi rin po siguro nun alam magbilang katulad na lang ni Kaka. Sabi ni Kaizen kaya't nakanguso naman si Kaka na tumingin sa kakambal. Alam ko! Sigaw ni Kaka kaya't napabuntong hininga na lamang si Shaina. Kayong dalawa, tama ng ba ngayon ha? Suway ni Shaina sa mga anak. Huwag ka pong mag-alala mama. Aalagaan ko po yung si Kaka habang busy po kayo sa work niyo sa pagiging teacher. Aalagaan ko po si Kaka para magpapahinga na lang kayo pag umuwi kayo sa bahay.
Sabi ni Kaizen kaya't napangiti si Shine at ginulo ang buhok nito. Narinig niya ang reklamo ng anak. Mama naman wag po ang buhok ko. Sigaw ni Kaizen kaya't natawa si Shine. Talagang mini Kaito ito pati sa ugali. Naging maganda ang unang mga linggo ni Kaka at Kaizen. Tuwing walang klase ay diretsyo sila sa palengke para tumulong at palagi pa ring pinapakyaw ni Kaito ang paninda nila. Katulad na lang ngayong araw. Kumain sila ng dynamite at tahimik na nakatingin sa under construction na gusali. Si Kaizen ang napansin ni Kaito na interesado sa trabahong meron siya. Mahirap po bang maging engineer? Rinig ni Kaito na tanong sa kanya ni Kaizen. Yes buddy, pero since matalino't nakikita kong porsigido ka sa pag-aaral, alam kong kakayanin mo kung ito ang nais mong maging trabaho. Mahinang sabi ni Kaito habang tahimik lang na kumakain si Kaka sa tabi niya. Mahal po bang mag-aral ng engineering? Tanong ni Kaizen kaya't napangiti si Kaito. Mahal, sagot na lamang ni Kaito, pero nakita niyang bumagsak ang balikat ni Kaizen. Hindi kakayanin ng mama ko kapag mahal. Mahinang saad ni Kaizen kaya't naantig ang puso ni Kaito. Palagi niyong naikukwento ang mama niyo sabi ni Kaito. Hindi namamalayan sa isang linggong pakikisalamuhan niya sa kambal ay nakuha ng mga ito ang loob niya. Kaizen, maging teacher ka na lang katulad ni mama para parehas tayong teacher, sabi ni Kaka. Nakikinig lamang si Kaito. Magiging teacher ka? Hindi ka nga marunong magbilang asar ni Kaizen sa kapatid. Kaizen, tinuturuan ako ni Engineer Pogi. Itinaas nito mga daliri at binilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilang ni Kaka at ipinakita ang 10 daliri niya. Gusto mo pati daliri pa ng mga paa ko Nakangusong sabi nito kaya't malakas na natawa si Kaito. O sige nga, 87 plus 99. Tanong ni Kaizen kaya't napaisip si Kaka. Pero bumulong ito kay Kaito nang hindi niya alam ang sagot. Anong answer? Bulong niya kay Kaito. Wag mo po siyang tulungan, sabi ni Kaizen. 186. Bulong ni Kaito kay Kaka. 186! See? Matalino ko! Saad ni Kaka sa kapatid. Umirap naman si Kaizen sa hangin, lalo na't alam naman niyang ibinulong ni Engineer Pogi ang sagot. Tama na yan. Suway ni Kaito lalo't inaasar na ni Kaka si Kaizen. Hindi kalaunan ay inayos niya ang buhok ni Kaizen na nakaharang sa noo ng bata. Where's your dad? Tanong ni Kaito. Hindi pa kasi niya naririnig ang kambal na ikinuwento ang ama ng mga ito. Nasa work po, sagot ni Kaka. Nangunot naman ang noo ni Kaizen. Wala kaming papa, sagot ni Kaizen, kaya't lumingon si Kaka sa kanya. Inosente ang titig ng kakambal at hindi nauunawaan ang sinabi ni Kaizen. Anong wala? Nasa work sabi ni Lola, nasa abroad nga daw sabi ni Kaka. Naniwala ka naman, bakit hindi pinapakita ni mama sa atin? Video call, ayaw din niya. Kasi nga, wala tayong papa. Iniwan niya tayo, Kaka. Galit na sabi ni Kaizen. Hindi totoo yan! Naiiyak na sabi ni Kaka. Kaya't naalarma na si Kaito at binuhat na si Kaka na paiyak na. Pinaupo niya ito sa kanyang mga hita. Bata ka pa talaga, Kaka. Hindi mo pa naiintindihan pero sinasabi ko na sa'yo para hindi ka na umasa pang babalik ang papa natin. Kasi wala naman talaga siya. Iniwan niya tayo nila mama. Sabi ni Kaizen. Nasaktan si Kaito. Lalo't damang-dama niya ang galit na nararamdaman ni Kaizen ngayon. Pakiramdam niya kung nabuhay ang anak niya at hindi niya sinuportahan ng nais ni Shina na ipalaglag ang anak nila noon, ay ganito rin ang nararamdaman ng anak niya ngayon. Kaparehas ng nararamdaman ni Kaizen. Sinungaling ka, Kaizen! Babalik si Papa! Babalikan niya tayo! Umiiyak na sabi ni Kaka at niyakap na nito si Kaito. Kaya't napakuyom ng kamao si Kaizen. Hindi na nga Kung babalik siya, bakit nakikita kong umiiyak si Mama tuwing gabi? Bakit nung narinig ko si Mama habang pinapatulog niya tayo na
Humihingi siya ng sorry sa atin dahil hindi niya tayo maipakilala sa papa natin. Sigaw ni Kaizen, kaya't mas lalong lumakas ang iyak ni Kaka. Kaizen, stop na. Puno ng suyong saad ni Kaito. Babalik ang papa ko. Umiiyak na sabi ni Kaka, kaya't niyakap ni Kaito ang bata upang patahanin, habang hinawakan naman niya si Kaizen sa pisngi nito para pakalmahin. Kaizen, tama na. Umiiyak na yung kapatid mo. Paniguradong may dahilan ng mama niyo kung bakit ayaw ipakilala ang papa niyo. Please, tama na. Madamdaming saad ni Kaito, kaya't napabuntong hininga si Kaizen bago hinawakan ang kakambal niya. Sorry, Kaka. Mahinang saad ni Kaizen, pero tuloy pa rin sa pag-iyak si Kaka. Madiing napapikit si Kaito at mapait na napangiti. Alam niyo bang may anak din ako? Tanong ni Kaito, kaya't natigilan si Kaizen at Kaka. Nasaan po siya? Tanong ni Kaka. Nasa langit na. Nakangiting saad niya kay Kaka at hinaplos nito ang pisngi ni Kaka. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na maging ama sa kanya ulit, mamahalin ko sila ng sobra ng mama niya. Kaso hindi na yun mangyayari kasi wala nang bibi ko at ayaw magpakita sa akin ng mama niya. Madamdaming saad ni Kaito. Hinalikan ni Kaito si Kaka sa noo. Kaya kung nagkataon na gusto niyong makaramdam ng pagmamahal ng isang ama, I'm here. Pwede kayong kumuha ng pagmamahal mula sa akin. Since wala pa naman ang babaeng ina ng anak ko. Hinahanap ko pa siya para humingi ng tawad sa ginawa ko at para aminin na mahal ko siya. Sabi ni Kaito. Pero nang inosente siyang tinignan ni Kaka, ay natawa siya. Paniguradong hindi pa nito naiintindihan. Pwede ka naming maging papa? Papa Pogi? Tanong ni Kaka kaya't natawa si Kaito bago tumango. Yung pumapakyaw ng paninda nyo, naging papapogi nyo na. Natatawang saad ni Kaito, kaya't natawa naman si Kaka. Tahimik lang si Kaizen pero humawak ito sa braso ni Kaito. You okay, little guy? Tanong ni Kaito kay Kaizen. Tumango lang si Kaizen. Try to understand your sister more, Kaizen. Bili ni Kaito kaya't humaba ang nguso ni Kaizen. Ramdam na ramdam niya ang lalim ng tampo ni Kaizen sa ama nito. Samantalang naiinggit naman siya sa ama ng kambal dahil kahit papaano buhay pa ang mga anak nito. Samantalang siya ay hindi nila hinayaan ni Shaina na mabuhay sa mundong ito. Sa kabilang banda ay napansin ni Shaina na hindi pinapansin ng anak niyang babae ang kapatid nito nang makauwi siya galing trabaho. Kaya't nagtaka siya. Matamlay si Kaka maging sa pagkain nila ng gabihan ay tahimik ang anak niyang babae. Hindi sanay si Shaina lalo pat si Kaka ang maingay sa bahay nila. Makulit at palaging nakikipagbiruan kay Kaizen. Kaizen anak, bakit nandito ka sa labas? Tanong ni Shaina. Mama, single ka po hindi ba? Tanong ni Kaizen kaya't natigilan si Shaina. Bakit mo naman naitanong yan, Kaizen? Kinakabahang tanong ni Shaina. Nagkakaisip na ito, kaya alam ni Shaina ang napapaisip na ito kung bakit wala siyang maipresentang ama sa kanila ni Kaka. Kasi si Engineer Pogi, yung binibentahan namin ng merienda mama, willing siyang magpakapapa sa amin ni Kaka. Gusto mo po bang ipakilala kita? Napapagod na akong maghintay sa totoo naming papa ni Kaka eh. Nag-aaway pa kami ng dahil doon. Malungkot na sabi ni Kaizen. Kaya napakagat naman sa ibabang labi niya si Shaina. Zen, anak, kasi hindi naman handa si mamang makipagrelasyon sa ibang lalaki. Kaya naman nating tatlo lang tayo, hindi ba? Tanong ni Shaina, lalo pat alam niyang matalinong anak niyang lalaki. Kahit na anong gawin niyang mabaling sa ibang pagmamahal niya, ay hindi kaya ni Shaina. Tanging si Kaito lamang ang pinag-alaya niya ng kanyang puso. Hindi na yata siya muling iibig pa sa iba. Ate, si Kaka, inaapoy ng lagnat. Sigaw ni Simon, ang nakababata niyang kapatid na lalaki kaya malalaki ang matang tumakbo sa Shaina papunta sa kanilang silid.
at nakita niyang umiiyak si Kaka. Halatang nilalagnat to dahil pulang-pula at labis ang pag-iyak. Mama! Umiiyak na saad ng anak, kaya agad na niyakap ni Shaina ang anak. Nang maramdaman niya kung gaano kainit si Kaka ay nag-alala siya. Shaina, itakbo mo na sa ospital. Kanina pa yung nagsusuka. Nag-aalalang saad ni Soledad kaya't yun ang ginawa ni Shaina. Kasama niya si Kaizen na nag-aalala rin para sa kanyang kapatid. Doon nila nalaman sa doktor na may dengue si Kaka at kailangang masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Ako, Dok, pwede po ako. Healthy naman po ako. Sabi ni Shaina kaya agad na tumango ang doktor. Anong blood type mo? Tanong ng doktor, kaya't napalunok si Shaina. Hawak niya ang kamay ng isa pang anak. Type O positive po. Mahinang saad ni Shaina subalit nang tumingin ang nurse sa hawak nitong papel, ay nakita niyang napapikit ang doktor. Kung ganun ang ama ng batang kailangan nating kunan ng dugo, o kahit sino sa pamilya mo na may blood type na AB negative. Mahinang saad ng doktor kaya't napalunok si Shaina. Hindi ba siya pwedeng pasahan ng type O positive, Doc? Kinakabahang tanong ni Shaina. Kung merong may type O negative sa pamilya mo ay pwede. Subalit mas nire-rekomenda ko pa rin na AB negative ang maipasang type ng dugo sa anak mo, Mrs. Dahil nga kino-consider na rare blood type na ang AB negative. Wala kaming dugo para sa type na yon. Pwede kang magtanong-tanong na pwedeng makapag-donate ng dugo. Bili ng doktor kaya't napakuyom ng kamao si Shaina. Si Kaito lamang ang kilala ni Shaina na may AB negative na blood type. Nang hihina namang napaupo si Shaina. Anong gagawin ko? Naiiyak na tanong ni Shaina. Mama, baka pwede po ako. Inosenteng saad ni Kaizen kaya't napangiti naman kahit papano si Shaina bago hinalikan ng noon ni Kaizen. Nang magising si Kaka ay nakangiting hinawakan ni Shaina ang namumutlang mukha ng anak. Hello baby. Naaawang saad ni Shaina. Mama, pwede po bang tawagan niyo si Papa? Sabihin niyo sick po ako kaya kailangan niyang umuwi. Sabi ni Kaka. Kaya't hindi napigilan ni Shaina nang maiyak. Hindi alam ang sasabihin sa anak, kaya't hinalikan na lamang niya ang noon nito. Okay. Susubukan ni Mamang tawagan siya, ha? Umiiyak na saad ni Shaina dahil hindi niya alam kung papaano yun gagawin. Dahil nga matagal nang wala sa Pilipinas si Kaito. Ang alam din ni Kaito ay pinalaglag niya ang anak nilang dalawa. Kaya sobrang nahihirapan si Shaina ngayon at pinagsisisihan na pinakawalan niya ang pagkakataon na magsama sana ang mga anak niya at si Kaito. Kinabukasan ay nagtaka si Kaito dahil walang dumating na kambal na nagbebenta sa kanya ng merienda. Kinabahan man si Kaito ay pinagsawalang bahala na lamang niya. Subalit lumipas ang 1 linggo ay hindi na nakatiis si Kaito at pinuntahan ng maliit na pwesto na sinasabing lola ng kambal. Hello po, magandang umaga po. May balita po ba kayo sa may-ari ng pwesto na ito? Tanong ni Kaito sa katabing pwesto ng pwesto kung saan naglalako ang lola ng kambal. Ay, bakit ho sir? Tanong ng matandang lalaki. Tatanungin ko lang po sana kung saan sila nakatira at kung anong nangyari. Matagal na po bang sarado ang pwesto na ito? Tanong ni Kaito. Hindi alam kung bakit hinahanap niya ang kambal. Nag-aalala siya sa kalagayan ng mga ito. Si Sol ba ang hinahanap mo, yung matandang babae? Nako, nasa ospital ang apo ni Sol, kaya 1 linggo na rin hindi nagbubukas. May dengue si Kaka Sabi ng matandang lalaki kaya't kumabog ng mabilis ang puso ni Kaito dahil sa labis na pag-aalala. Alam niyo ho ba kung saang ospital? Tanong ni Kaito. Doon sa De Vera Health Center, malapit lamang yun dito. Sabi ng matandang lalaki kaya't nagmamadali si Kaitong umalis. Di kalaunan ay hindi niya alam kung ano bang sasabihin sa mga nurse na nakabantay sa lobby ng ospital. Sir, marami po kaming kaso ng dengue na 6 years old ang edad Hindi po kami pwedeng magbigay ng information lalo pat mukhang hindi mo rin naman kaano-ano hinahanap mo. Saad ng isang nurse kaya't napasabunot naman sa buhok niya si Kaito. At aalis na sana upang bumalik sa matandang pinagtanungan niya kanina. Nang sa pagmamadali niya
ay may nakabangga siyang babae. Sorry. Sabay nilang saad at halos manlamig ang buong katawan nilang dalawa nang marinig nila ang pamilyar na boses. Kaito! Mahinang bulalas si Shaina sa pangalan ng ama ng kanyang kambal na anak. Shaina? Kinakabahang saad ni Kaito. Muling sumiklab ang puso niya nang makitang babaeng ilang taong bumaliw sa kanya. Nag-ulap ang mga mata ni Shaina at hindi niya alam kung anong sasabihin niya kay Kaito ngayon. Inaasikaso niya ang paghahanap ng dugo para kay Kaka at hanggang ngayon ay hirap siyang makahanap ng donor. Kahit blood type O negative ay nagkakaubusan. Nakailang ospital na si Shaina ngunit bigo pa rin siya. Mama! Mama! Hinahanap ka po ni Kaka! Sigaw ni Kaizen na lumapit kay Shaina. Nalipat ang tingin ni Shaina at Kaito kay Kaizen kaya naman nagtaka si Kaizen nang makita si Kaito. Engineer, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Kaizen kay Kaito. Subalit hindi nakasagot agad si Kaito lalo pat para siyang pinaglalaroan ng kanyang isipan. Anak mo? Mahinang tanong ni Kaito kay Shaina na umiwas lamang ng tingin sa kanya. Mama si Kaka po. Mahinang sabi ni Kaizen at nalilito kung bakit paiyak na si Kaito ngayon. Oo, okay. Mahinang saad ni Shaina subalit humawak sa braso niya si Kaito. Shai, answer me. Anak natin? Umiiyak na tanong ni Kaito. Dahilan kung bakit dahan-dahang tumango si Shaina. Masakit na napapikit si Kaito. Muling nilukob ng pagsisisi sa mga desisyon niya sa buhay. Kailangan ako ng anak ko. Bitawan mo muna ako. Mahinang sabi ni Shaina kaya't napakuyom ng kamao si Kaito. Sasama ko. May riing saad ni Kaito. Inasahan na ito ni Shaina kaya't dahang-dahan na binuhat niya si Kaizen na nakakunot ang noo. Hindi niya mabasa kung anong tumatakbo sa isipan ng anak. Tahimik silang naglalakad hanggang sa makarating sila sa kwarto ni Kaka. Anak, hinahanap ka ni Kaka. Sabi ni Soledad subalit natigilan ng matanda nang makita si Kaito. Magmamano sana si Kaito kasi Soledad nang iniwas si Soledad ang kamay niya. Natigilan si Kaito doon pero naunawaan niyang reaksyon ng ina ni Shaina. Pinagkatiwalaan siya nito subalit iniwan niya lamang si Shaina. Pumasok naman si Shaina sa loob at nilapitan ng nanghihinang anak. Lalo't ilang araw nang hindi tinatanggap ng katawan nito ang mga gamot. Nag-aalala na si Shaina. Hello baby! Nakangiting saad ni Shaina. Gusto niyang kalimutan saglit si Kaito. Subalit nakita niyang pumasok ang binata sa loob ng kwarto. Engineer Pogi, ano pong ginagawa niyo rito? Namiss niyo po ba mga binibenta ko? Tumatawang tanong ni Kaka. Kahit na hirap itong makahinga dahil sa mask na suot. Hindi sumagot si Kaito pero tuloy lang ang pag-iyak niya. Hindi niya akalain na ang mapaglarong tadhana ay pinaglaruan sila ng mga anak niya. Ang mga batang napamahal na sa kanya ay mga anak pala talaga niya. Hey there, fighter. Mahinang saad ni Kaito. At hinawakan ng pisngi ng babaeng anak. Napayuko naman si Shaina lalo na nang makita ang sakit sa gwapong mukha ni Kaito. Natigilan na lang siya nang pumasok ang nurse ni Kaka at nakita niya kung papaanong umiyak ang anak. Mama! Ayoko po ng injection! Umiiyak na sabi ni Kaka at naging malikot na ito kaya't nag-alala naman si Shaina. Pahirapan kasing tusukan si Kaka para ma-monitor ang dugo ng anak. Kaya't nagulat siya nang biglang yakapin ni Kaito si Kaka at nakaupo na ang anak sa kandungan ni Kaito. Kaya sunod-sunod ang luhang kumawala sa mga mata niya. Ito palang tinutukoy at naikikwento ng mga anak niya na pumapakyaw ng mga paninda ng mga ito. Hey, it's okay. Pagkausap ni Kaito sa anak. Nandito na ako. It's okay. Kailangan kang tusukan para gagaling ka na, okay? Namimiss ka na nalaman ng Jopet sa construction site. Kung hindi ka magpapatusok ngayon, matatagalan ka sa paggaling. Mahinang saad ni Kaito kay Kaka at hinahaplos ang likod ng anak. Pero
Masakit. Hindi ko na po mabilang sa fingers ko yung injection na tinutusok sa akin. Masakit po eh. Umiiyak na saad ng anak, kaya't napapikit si Kaito. Tumingin si Kaito sa nurse na pumasok. Wala bang ibang paraan? Ano ba yung ituturok nyo? Nasasaktan na kasi yung bata eh. Nakakunot ang noong saad ni Kaito, kaya naman napakagat sa ibabang labi niya si Shaina. Pakiramdam niya ito ang ninakaw niyang pagkakataon sa mga anak niya. Dahil sa trauma niya ay hindi niya hinayaan na makulong sa kanya si Kaito. At hinayaan niya ito sa pangarap nitong buhay, kasama ang babaeng totoong iniibig. Sir, kailangan po kasi lalo't kailangan niya magpalakas, lalo't hindi pa nakakahanap ng blood donor si ma'am. Mahinang sabi ng nurse, kaya't napatingin si Kaito kay Shaina. Gusto niyang ipaliwanag nito ang nangyayari. Napalunok si Shaina bago sumagot. Kailangan kasi niyang mapasahan ng dugo. Type AB negative. Mahinang saad ni Shaina't napayuko. Type AB negative ako. Asikasuhin yung dapat na gawing preparasyon para mapasahan ko na ng dugo ang anak ko. Malamig na sabi ni Kaito. Kaya natigilan si Kaka. Samantalang napakuyom ang kamao ni Kaizen. Kanina pa naghihinala si Kaizen kay Kaito at sa kanyang ina. Hindi po kita, Papa. Umiiyak na sabi ni Kaka habang nakatitig kay Kaito. At hindi kalaunan ay tumingin kay Shaina kaya umiiyak na umiwas ang tingin si Shaina sa anak. Pumasok naman si Soledad at kinuha si Kaka kay Kaito. Mag-usap kayong dalawa. Ako na munang bahala sa mga bata. Mahinang sabi ni Soledad kaya naman lutang na lumabas ng kwarto si Shaina. Kasunod nito si Kaito. Why? Biglang tanong ni Kaito kaya't natigilan si Shaina. Ano why? Bakit binuhay ko ang mga anak natin? Tanong ni Shaina at naupo sa waiting area sa labas lamang ng kwarto ng anak. Shaina, bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin na itutuloy mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may mga anak pala ako? Tanong ni Kaito. Para ano? Makulong ka sa akin? Sa babaeng hindi mo naman iniibig? Tanong ni Shaina. You're not getting my point here, Shai. That's my twins. That's my freaking children. Anak ko yung itinago mo. Sigaw ni Kaito kaya naman napatayo na siya at malakas na sinampal si Kaito. Hindi ba't magulo rin ang buhay mo noon? May Nancy ka. May mataas na pangarap. Hindi nais na magkaanak. Lalo kung hindi kay Nancy. So ano tingin mo sa akin? Ganun ba ako kasama sa'yo para lang agawin ka sa taong gusto mo? Sigaw ni Shaina kaya't napasabunot sa buhok niya si Kaito. Sinabi kong gagawin ko ng paraan ng pagbubuntis mo. Makikipaghiwalay ako kay Nancy para sa'yo. Pero sinabi mong ipapalaglag mo. Naniwala ako. Ibinaon ko ang sarili ko sa pagsisisi kung bakit sinuportahan ko ang desisyon mo. Dahil akala ko hindi ka pa handa. Ayaw mo ng ideyang dinadala mo ang anak ko. Tapos ganito? Lintik naman eh. Sigaw ni Kaito kaya't naiyak si Shaina. 7 taon na akong nagsisi tapos buhay. Buhay pa lang ang mga anak ko. 6 na taon na akong wala sa tabi nila. Alam mo ang landline ng mga magulang ko. Kilala ka nila at gustong gusto ka nila. Pwede mong itawag na hello Kai. Buhay yung mga anak natin Asan ka? Kailangan ka namin. Sarkastikong saad ni Kaito habang hilam ang mga luha sa mga mata nito. Umiling si Shaina dahil sa sinabi ni Kaito. Si Nancy pa. Pwede bang tigilan mong isipin ng ibang tao? Shaina, sinabi kong handa kong iwan ng kung sino para sa'yo. Nancy cheated on me. Stop mentioning someone na hindi naman kasali sa ating dalawa. Ang sabi mo noon mahal mo ko. May karapatan kang mag-demand sa akin. Kunin ang kalayaan ko lalo't may anak na tayo. Alam mong agad akong susunod sa'yo kung sinabi mong kailangan mo ko. Kailangan niyo ako ng mga bata. Ano ba? Umiiyak na saad ni Kaito. Hindi niya mapigilang maiyak. Hindi mapigilang maglabas ng sama ng loob kay Shaina. Bakit nagagalit ka? Hindi ba dapat magpasalamat ka pa?
Meron ka ba sa kinatatayuan mo ngayon kung ikinulong mo ang sarili mo sa responsibilidad ng pagiging tatay? Nakasama mo ba ang ama mo kung pipiliin mong mabuhay kasama ako at ng mga bata? Mapapatunayan mo bang sarili mo sa ama mo kung muli mo siyang madidisappoint dahil nakabuntis ka? Si Nancy ba? Pipiliin ka ba niya kapag nalaman niyang nabuntis mo ko? Lahat ng ginawa ko para sa iyo at para sa akin na rin. Alam mo ang pinagdaanan ko sa ama ko, Kai. Alam mong napilitan lang siyang samahan ng mama ko dahil nabuntis niya ito. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa parte ko? Na kaya lang pinili dahil obligasyon niyang piliin ka. Kahit hindi naman siya masaya. Yun ang ayaw kong maranasan ko at ng mga bata na kaya ka lang nasa amin. Dahil responsibilidad mong piliin kami. Umiiyak na saad ni Shine at muling napaupo sa waiting area. Madiin namang napapikit si Kaito at unti-unting kumalma nang marinig ang paliwanag ni Shine. Subalit tuloy-tuloy pa rin ang luha niya. It hurts. Mahinang sabi ni Kaito habang nakatingala para mapigilan ang pag-agos ng luha niya. Masakit na malaman yung kambal nangungulila sa ama nila at nagtatampo dahil hindi nila kasamang ama nila ay akin pala. Sa akin nangungulila si Kaka, sa akin nagtatampo si Kaizen at akong nanakit sa'yo. Umiiyak na saad ni Kaito kaya't napatakip ng mukha si Shaina. Umalis ka na pagkatapos mong pasahan ng dugo si Kaka. Natigilan si Shaina at Kaito nang magsalita si Kaizen. Nakakuyom ang maliliit nitong kamao at pinipigilang maiyak. Zen! Madamdaming saad ni Shaina sa anak. Pinaiyak mo ang mama ko. Hindi mo kami kilala ni Kaka. Kaya naghirap kami nila mama kasi wala ka sa tabi namin. Kaya palagi akong napapaaway sa school kapag inaasar si Kaka na wala kaming papa. Kasi wala ka naman sa tabi namin. Umalis ka na pagkatapos mong mag-donate ng dugo. Mahinang saad ni Kaizen at lumapit sa ina upang yakapin si Shaina. Dahan-dahang napaupo si Kaito nang marinig ang sinabi ng anak na lalaki. Libo-libong karayom ang tumusok sa kanyang puso dahil doon. Mama, huwag ka na pong umiyak. Hintayin mo akong lumaki at tutulungan po kitang mag-work. Umiiyak na saad ni Kaizen. Rinig na rinig yun ni Kaito, kaya't hindi niya mapigilang mapahikbi. Napabuntong hininga si Kaito, lalo't alam niyang meron siyang mga taong dapat na suyuin. Hindi nagtagal ay nakita na lamang ni Kaito na nakatulog si Kaizen habang buhat ni Shaina. Ilang oras na silang nasa labas ng kwarto ni Kaka. Magpahinga ka na, Shaina. Kakausapin ko mga doktor para sa proseso ng pagdodonate ko ng dugo kay Kaka. Magpahinga na kayo dun sa loob. Mahinang saad ni Kaito at dahan-dahan ng tumayo. Kai, mahinang tawag ni Shaina rito. Ngumiti si Kaito. Shay, tama na. Huwag na tayong magsisihan pa. Mas gusto kong makabawi sa inyo nila Kaizen kaysa ibaon ng sarili ko sa mga mali kong desisyon sa nakaraan. At sana, ganun ka rin. Mahinang saad ni Kaito. Napabuntong hininga naman si Shaina at tumango. Naging maayos ang pagdodonate ng dugo ni Kaito kay Kaka. At hindi rin sinunod ni Kaito ang sinabi ng anak niyang si Kaizen na umalis. Nais niyang makabawi sa mag-iina niya kaya ginagawa niyang lahat para mapaamo ang mga ito. Natigilan si Shaina nang may bulaklak na ibinigay si Kaito sa kanya. Ito ang pangalawang araw na bumabalik si Kaito rito sa ospital para kay Kaka. Kay, sa mga bata ka bumawi, hindi sa akin. Mahinang saad ni Shaina. Gusto niyang mabigyan ng sapat na oras sa mga bata. Sinabi kong manliligaw ako, hindi ba? Tanong ni Kaito. Umiling lamang si Shaina. Hindi, ayokong magpaligaw. Malalaki na ang mga bata. Mauunawaan nila kung sasabihin nating hiwalay na tayo. Mahinang sagot ni Shaina. Noong takot kang makulong ako sa'yo, nilayuan mo ko. Ngayon na ako nang nagdidesisyon na ipulso ka at ang mga bata, mailap ka pa rin. Mahinang saad ni Kaito kaya napakagat sa ibabang labi niya si Shaina. Papa!
hello po! Saad ni Kaka nang makalabas ito sa banyo at bagong ligo ang anak niya. Kahit papano ay sa awa ng Diyos ay umayos na ang pakiramdam ng anak nilang si Kaka. Hi there, little fighter! Nakangiting saad kagad ni Kaito. Hindi sila nahirapan kay Kaka nang sabihin ni Shaina na si Kaito ang ama nito. Kay Kaizen nahihirapan si Kaito. Papa, okay na po ako. Namiss na ako nila Manong Japet sa construction site. Nakangusong saad ni Kaka kaya't napangiti si Kaito. Ayos lang anak, magpalakas ka na muna para sabay na kayong papasok din sa school ni Kaizen. Puno ng suyong saad ni Kaito. Oh my gosh, flowers for me ulit? Tanong ni Kaka nang makita ang tulip sa kama nito. Kaya't napaiwas ang tingin si Shaina. Yung maliit para sa'yo, yung malaki para kay mama. Sabi ni Kaito at tumingin sa kanya kaya't umiwas naman ang tingin si Shaina. Nag-init ang buong mukha niya dahil sa sinabi ni Kaito. Hindi alam ni Shaina kung ano pa rin pumipigil sa kanyang bumuo ng buhay kasama si Kaito at ang kambal nila. Kaizen, look oh, may mga new toys tayo dala ni Papa. Sabi ni Kaka nang dumating si Kaizen galing sa school. Ikaw na lang ang maglaro, sabi ni Kaizen at pumunta sa sofa para maupo doon. Napabuntong hininga si Shaina. Akala niya magiging madali lang para sa mga anak ngayong nandito na ang ama ng mga ito. Zen, kumain ka na ba? Gusto mo bang magpa-deliver tayo ng food anak? Sabi ni Mama, gusto mo ng McDonald's? Sabi ni Kaito at ngumiti kay Kaizen. Pero umiling at tumingin lang kay Shaina. Mama, kailan po tayo uuwi? Hindi pa po ba okay si Kaka? Inaasar niya na ako eh. Ibig sabihin nun ayos na po si Kaka. Mas mabuti pa po ron sa bahay. Walang panggulo. Makahulog ang saad ni Kaizen kaya't nagkatinginan si Shaina at Kaito. Gustong pagalitan ni Shaina ng anak, lalo't hindi niya ito pinalaki para bastusin ang ama nito. Subalit nauunawaan niya kung saan nagmumula ang tampo ni Kaizen. Kailangan niya lang kausapin to ng masinsinan. Zen, mag-usap tayo sa labas anak? Nakangiting saad ni Shaina, kaya napatitig sa kanya si Kaito. Ngumiti lamang siya kay Kaito bago lumapit para halikan sa noo si Kaka. Naunang lumabas si Kaizen dahil bumukas sara ang pinto. Huwag mong pagagalitan siya, hayaan mo na. Kaya kong palambutin si Kaizen. Hindi pa siya handa kaya hayaan na muna natin. Masuyong saad ni Kaito bago siya hawakan sa kamay niya upang pakalmahin din. Kaya't kumabog ng mabilis ang puso ni Shaina. Kakausapin ko lang naman. Mahinang sagot niya bago magpaalam at lumabas para makausap ang anak. Nang makalabas ay tahimik lang ang anak na nakaupo. Zen, hindi magandang sinabi mo kanina kay Papa. Mahinang sabi ni Shaina at hinaplos ang pisngi ng anak. Umiwas ng tingin sa kanyang anak. Hindi mo ba kayang bigyan ng chance si Papa? Hindi mo gustong subukang mapalapit sa kanya anak? Subukan mo lang pero kung hindi kaya, hindi na kita pipilitin. Mahinang sabi ni Shaina. Pero iniwan niya tayo. Mahinang sabi ni Kaizen. Kaya sa unang pagkakataon ay napangiti si Shaina ng mapait. Pero, paano kung kabaliktaran palang nangyari, Zen? Paano kung tayo palang nang iwan kay Papa? Tanong ni Shaina kaya't nagulat si Kaizen. Hinalikan ni Shaina ang anak sa pisngi nito. Iniwan ni Mama si Papa nun kasi naduwag si Mama. Maraming nangyari. Maraming involved na tao noon sa amin ni Papa mo. Ang desisyon ni Mama ay makasarili, Zen. Mahinang sabi ni Shaina at naunawaan ang pagkakamaling ginawa niya noon. Iniwan ko ang Papa niya noon kasi akala ko ayaw niya sa atin. Pero yun pala, ako lang nag-iisip noon at hindi ko hinayaang magdesisyon ng Papa mo noon para sa atin nila Kaka. Pinagtabuyan ko siya kasi akala ko yun ang dapat at nararapat. Kasalanan ni Mama kung bakit hindi niya kayo naalagaan ni Kaka. Mahinang sabi ni Shaina, kaya nakita niyang naiyak si Kaizen.
kaya naman pinunasan niya ang luha sa mga mata ng anak. Saka lamang naalala ni Kaizen ang sinabi ni Kaito sa kanila ni Kaka noon tungkol sa anak nito. Kaya pwede bang subukan lang ni Zenzen na makabawi si Papa? Tanong ni Shaina, at nang makita niyang tumango ang anak ay nasiyahan siya. Mabuti naman kung ganoon, sabi pa ni Shaina. Kaya nang pumasok silang dalawa ulit sa kwarto ay nakita nilang naglalaro si Kaito at Kaka. Kaizen, laro tayo! Sabi ni Kaka. Nagsalubong naman ang paningin ni Kaito at Kaizen. Tumingin muna si Kaizen kay Shaina kaya tumango naman si Shaina. Okay, mahinang sabi ni Kaizen bago dahang-dahang nakipaglaro kay Kaka at Kaito. Nakita ni Shaina si Kaito na tumitig sa kanya bago siya nito kinindatan at mahinang nagsalita pero sapat para marinig niya. Thank you. Masuyong saad ni Kaito. Ngumiti lamang si Shaina. Lumipas ang isang buwan ng tahimik at masaya. Walang araw na hindi pumupunta si Kaito sa bahay nila nang makalabas na si Kaka sa ospital. Hindi lang siya at ang kambal nilang sinusuyo nito. Bagkus pati ay si Soledad. Mas napalapit ang kambal kay Kaito na minsan ay magkatabi ang mag-aamang matulog. Walang palya ang pagdalaw ni Kaito sa kanila. Kulang na nga lang ay maging flower shop na ang bahay nila Shaina dahil bigay ng bigay si Kaito. Uuwi na ako. Nakangiting saad ni Kaito at halos kapusin ng hangin si Shaina nang idinala ng mga daliri ni Kaito ang buhok niyang humaharang sa kanyang mukha sa likuran ng kanyang tenga. Thank you Pagod na pagod yung mga bata. Sabi ni Shaina. Napangiti naman si Kaito. Bumabawi ako, Shaina. Mahinang saad ni Kaito kaya tumango na lamang si Shaina. Mag-iingat ka Mahinang saad ni Shaina kaya tumango si Kaito. Shay, ayos lang bang isama ko kayo ng mga bata sa Maynila? Sinabi ko kasi kila mama yung tungkol sa inyo nila Zen. Gusto niyang ipakilala natin ang mga bata sa kanya. Mahinang saad ni Kaito kaya dahan-dahan namang tumango si Shaina. Aasikasuhin ko agad ang mga bata at yung leave ko sa trabaho. Mahinang saad ni Shaina, kaya't napangiti naman si Kaito at hinaplos ang pisngi ni Shaina. How come this beauty fell in love with someone like me? Tanong ni Kaito habang titig na titig sa kanya, kaya kumabog ng mabilis ang puso ni Shaina. Kai, mahinang tawag ni Shaina sa binata. Pangako, hindi ko nagagawin ang mga maling desisyon ko dati. Magiging mabuti akong ama kila Zen at mabuting lalaki para sa'yo. Madamdaming saad ni Kaito, kaya may kumawalang luha sa mga mata ni Shaina. Ngunit agad din yung pinahid ng hinlalaki ni Kaito. Hinalikan niya sa noo si Shaina. Tatanggalin ko ang takot sa puso mo na pakiramdam mo. Hindi mo nakuha ang puso ko. Mahinang saad ni Kaito at niyakap si Shaina. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo, Kaito? Naiiyak na tanong ni Shaina. Mahal kita, Shaina. Hindi ko lang maamin noon kasi akala ko mahal lang kita kasi kaibigan kita. Pero hindi. Kung may takot dyan sa puso mo, ako rin meron. Takot akong aminin sa sarili ko na nahulog ako sa'yo at natatakot sa rejection. Mahinang saad ni Kaito. Kaito, baka nalilito ka pa rin. Mahinang saad ni Shaina pero umiling si Kaito. Napagtanto ko to nung may nangyari sa atin noon. Mahinang saad ni Kaito. Pumunta sa akin si Nancy para makipagbalikan. Binalikan ko siya noon hindi dahil gusto kong ipagpatuloy ang relasyon namin, kung hindi dahil gusto kong makita ka sa trabaho niyo. Mahinang saad ni Kaito. Akala ko, puso ko ang ibinigay ko kay Nancy. Kaya pala ayoko ng ideya na layuan ka kasi ikaw ang nagmamay-ari nito. Mahinang saad ni Kaito at hinawakan nito ang dibdib nito kung saan ang puso nito. Mahal kita, Shaina. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon na makapasok muli sa buhay mo. Madamdaming saad ni Kaito, kaya't napapikit si Shaina at niyakap si Kaito. Patawad kung inilayo kong mga bata sa'yo.
Mahinang saad ni Shine at naiyak. Pasensya ka na kung naduwag akong harapin ang mundo kasama ka. Sorry rin kung 6 na taon kong ninakaw ang memories niyo sana ng mga bata. Umiiyak na saad ni Shaina, kaya't narinig niyang mahinang tawa ni Kaito. Tama ng paninisi sa mga sarili natin, Shaina. Tadhana kung bakit dinala ko rito sa tabi niyo ng mga bata. Nais kong buuin tong pamilyang to, Shaina. Mahinang saad ni Kaito kaya't madiin na napapikit si Shaina bago dahan-dahang tumango. Buuin na natin ang pamilya natin, Kaito. Umiiyak na saad ni Shaina. Sinasagot mo na ako? Malalaki ang matang tanong ni Kaito. Ayaw mo ba? Babawiin ko na lang. Hindi natapos si Shaina nang sasabihin niya nang umiling si Kaito. Gusto ko. Gusto ko. Sigaw ni Kaito at mahigpit na niyakap si Shaina. Nang maghiwalay sila'y napangiti si Kaito at pinagdikit ang mga noo nilang dalawa bago dahang-dahang inilapit ang labi sa mga labi ng babaeng iniibig niya, babaeng ina ng mga anak niya. Nang tuluyang malapat ni Kaito ang labi niya kay Shaina, ay alam niyang nakauwi na siya. Napunan na ang kung anong kulang sa puso niya. Bakit mo po hinahalikan ng mama ko, Papa? Wala pa pong singsing. Sigaw ni Kaizen kaya't natigilan silang dalawa ni Shaina. Tila umatras ang luha ni Shaina dahil sa sinabi ng anak nilang lalaki. Oh my goodness! Nag-kiss po kayo? Where's my kiss, Papa? Sigaw rin ni Kaka kaya't natawa si Shaina. Lumabas ang mga anak niyang nakapajamas lang, kaya't natawa naman si Shaina. Lalo na nang nagpapabuhat si Kaka sa ama, samantalang nakakunot ang noo ni Kaizen na nakatingin sa ama. Papa, dapat walang kiss. Sabi mo po ihahatid ka lang ni Mama. Bakit kayo nag-kiss? Tanong ni Kaizen kaya't natawa na lamang si Shaina at hinaplos ang buhok ng anak. Buddy, girlfriend ko na si Mama. Dapat may kiss na kami. Sabi naman ni Kaito. Ayoko, dapat wife bago ang kiss. Sigaw ni Kaizen kaya't nagkatinginan si Shaina at Kaito. Okay, noted anak. Makahulugang saad ni Kaito, kaya't napairap naman sa hangin si Shaina. Ano ba yan? May 2 bulinggit na mahigpit. Sabi ni Shaina kaya't natawa si Kaito. Lumipas pang 1 linggo at ito na ang araw kung saan ipapakilala na sila ni Kaito sa mga magulang nito. Kilala naman na siya, subalit kasama ng mga anak nila ni Kaito. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Kaito kaya umiwas naman ng tingin si Shaina. Baka hindi nila tanggapin ng mga bata. Mahinang saad ni Shaina kaya't natawa si Kaito. Baby, alam na nila bago ko kayo dinala rito. Sinabi ko na sa tawag. At alam mo bang tuwang-tuwa si Mommy? Matagal na raw niyang gustong ipares tayong dalawa subalit mukha naman daw hindi natin gustong isa't isa. Mahinang saad ni Kaito kaya't napanguso si Shaina. Bahay mo to, Daddy? Wow, so big po. Sigaw ni Kaka kaya't binuhat naman to ni Kaito. Bahay nila Lola to, anak. Mahinang saad ni Kaito bago hawakan ang isang kamay ni Kaizen. Nawala ang kabang nararamdaman ni Shaina nang hindi naman nagalit ang mga magulang ni Kaito. Bagkus, ay masaya ang mga ito na may anak na sila ni Kaito. Kailan naman ang kasal, Shaina? Tanong ni Amanda, ang ina ni Kaito. Tita, wala pa po yan sa plano namin ni Kaito eh. Bumabawi pa lamang po siya sa mga bata. Mahinang saad ni Shaina pero napakunot ang noo niya nang makita niya ang ina at mga kapatid na sumalo sa hapagkainan. Wah! Lola! Nandito rin po kayo? Masayang tanong ni Kaka. Natigilan si Shaina at nalipat ang tingin sa nobyo nang tumayo ito. Well, yes. Dahil namamanhi ka na ako. Saad ni Kaito bago dahang-dahang lumuhod sa tabi niya. At may binunot na maliit na box. Napatakip naman sa mukha niya si Shaina bago hinampas ang table napkin ng nobyo dahil nabigla siya. Shaina, ayoko nang patagalin. Tama ng 7 taong pangungulila ako sa'yo. Tama nang nagsayang tayo ng ganong katagal dahil lang sa
Maling pag-aakalang hindi natin iniibig ang isa't isa. Ayoko nang magsayang pa ng panahon ngayon Nasa akin na kayo. Mahinang saad ni Kaito kaya't naiyak si Shaina. Kaito, nakakahiya sa mga magulang natin. Mahinang saad ni Shaina. Hindi niya alam kung saan niya ilalagay ang kasiyahang nararamdaman. Say it. Mahinang saad ni Kaito. Yes. Mahinang saad ni Shaina. Kaya naman nakangiting ipinasok ni Kaito sa palasing-singan ng singsing na dalawa sila ni Kaizen nang pumili. Tumingin naman si Kaito kay Kaizen na kumakain ng fries nito. Parang walang pakialam sa kanilang dalawa ni Shaina. Pwede ko na po bang halikan? Nakangiting tanong ni Kaito sa anak. Nag-thumbs up naman si Kaizen. Okay, Papa, sabi ni Kaizen kaya't natawang kanilang mga magulang. Hindi na nagsayang pa ng oras si Kaito at buong suyo niyang hinalikan si Shaina. I love you, Shai. Madamdaming saad ni Kaito, kaya't naiyak si Shaina. Ito ang pangarap niya dati, ang mahalin ni Kaito. Ngayon ay mahal na siya nito. I love you too, Kai, sagot ni Shaina at niyakap ang nobyo. Pasali! Sabay na saad ni Kaka at Kaizen. Kaya't masayang niyakap ni Kaito at Shaina ang mga anak. Ngayon ay hindi natakot si Shaina na pasukin ang mundo ng pag-aasawa. Dahil hindi parehas ng dinanas ng mga magulang ay iniibig nilang parehas ni Kaito ang isa't isa. Tama nga si Kaito. Hindi dapat nagsasayang ng panahon kung may gustong mangyari. Dahil ganun ang pagmamahal. Ano mang pagsubok ang pagdadaanan yung dalawa. Ang sumubok na labanan yun ang siyang magpapatibay ng relasyon nyo. Kung mahal mo ang isang tao, dapat sinasabi mo ang nararamdaman mong yon. May takot man sa dibdib mo. Doon sila nagkulang ni Kaito dahil pinangunahan sila ng kanilang takot. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Sila, kasama ang mga anak nilang magpapatunay na ano man ang nakaraan, ang tunay na nagmamahalan ay palaging nagkakatuluyan sa huli. Ito ang pangalawang pagkakataon nilang dalawa ni Kaito. Pagkakataon na mahalin ang isa't isa habang buhay. A second chance of forever, together with their twins and future children. Wakas!